Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face. Face to face. Sino ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Ayan na nga, Gina G, pagdating sa talakad, di magpapahuli sa diskusyunan dahil ang banat namin dito ay hindi basta-basta. Yours, pamansang Pretty Donita No sa team Puti Papantera! Tama ka dyan, sopa ni Ate Kuring. Kung mahina ang loob, umuwi ka na. Dahil sa Team Pula, bawal ang nga. Ako po, si Ryle Santiago. Game na! Hindi kami mapapatalo dito sa Team Pula! Hop! Simulan na ang labanan ng paninindigan dito sa Face to face, harapan! Hindi aatras sa pagbibigay ng leksyon at komento. Sila ang harapang tagapayo. Ang aming pambato pagdating sa usaping legal, Attorney Lorna Capunan. At ito naman, love guru na, spiritual advisor pa, Dr. Love June Banaan. Family Counsel / Resident Psychologist, Dr. Camille Garcia. At dahil sa programang ito, ayaw natin ang ending na nagkakagulo. Heto na siya at laging handang ipaglaban ng mga niloloko. Ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Ate Kuring! Talaga naman. Dito ka na lang umupo. You wanna disappear? Sabi ko, Ayan. Ate Kuring, baka maupuan mo ko. Oo nga, baka maupuan kita. Huwag kang mauuna sa akin. Hello, everybody. Donita and Ryle. At sa ating trio tagapayo. Okay, bakit tayo merong gulay dito sa harap? Ayan, yan ang ating pag-uusapan ngayon, gulay. Isang may-ari ng karinderya ang nagrereklamo dahil ang mga gulay na binibili niya sa kanyang suki, akala mo daw fresh, pero sa loob, may halong bulok. Naku, madalas din mangyari sa akin yan. Paano na ang negosyo niyang kainan? Kasi doon siya bumibili ng gulay para sa kainan niya. Eh kung may aberya sa mga sangkap, ayun. Eh bakit niya hindi hinahalughog bago niya bayaran? Ewan ko lang ha. Mapapasabi ka na daw talaga ba ng, oh my gulay! Si Eva ay namili ng mga gulay na pangrekado at pag-uwi niya, mga lanta at nabubulok na pala ang mga ito. Ang dami po talaga nagre-reklamo sa gulay ni Nanay Josie. Katulad po yan, isa na po si Nanay Eva. Nabili niya po, bulok po. Kaya po nagre-reklamo po siya, nalulugi po siya sa bulok na gulay na nabibili niya po. Dahil sa karinderya niya po yun nilalagay. Matagal ko nang kakilala yan si Josie. Imposible na bulok ang tinitinda niya at masisira kami sa mga customer kung bulok ang tinitinda niya. Goodbye na kaya sa mga suki dahil sa bulok na veggie. O eto na, usapang gulay. Siya ang may-ari ng karinderya na inabot ng abala at problema sa mga gulay na ibinebenta daw sa kanya. Marami tayong tanong sa kanya, ba't di mo hinahalughog yan bago mo bilhin? Eva, humarap ka na. Ano naman yung mga gulay na binibili mo parati? Mga repolyo, yung karaniwan po, sitaw, kalabasa. Oo. Eto, mga Ano? ganyan. Ayun, yung nasa basket. Opo. Parang ganyan. Yung laban. Kasi meron kang karinderya. Opo. Ginagamit pa sa mga sahog ko sa karindera or total nagluluto rin ng gulay na sitaw, yung solo. Oo. panahon Chapsuy. din siya yun, chapsuy. Oo, nilaga. Okay, so, pakbet. Pero, matagal mo ng suki ito.
Matagal na, 2 taon. Ewan ko kung bakit nagkaganon. Ang binibigay niyang makakaraan, mas marami yung hindi na pakikinabangan, bulok na. Paano ko ititinda? Paano ko lulutuin? Pati yung mga umu-order ng pagkain, hindi na order sa akin. Dahil Ayun. hindi ko mailuto. Okay. Kailangan lutuin kong bulok. Ano ba ang teka muna, alam mo merong mga gulay na mas mabilis mabulok kaysa sa iba, di ba? Ano yung mga mabilis mabulok? Repolyo. Yung repolyo. Repolyo, yung mga leaves. Pechay, kangkong. Yung mga parang dahon-dahon. Ayun, oo. Alam mo, meron tayong research dito, Ayon daw sa United Nations, 1/3, maybe roughly 30% ng lahat ng mga gulay-gulay na tinatanim at ating inaani ay nabubulok. Biro mo kung ilang tao ang pwedeng pakainin nun sa Africa. O na tayo lumayo, dito na lang sa Pilipinas. Pinas lang. Oo, lahat nabubulok, sayang, so ano yung karanasan mo nung huli? Sige nga, ano yung karanasan mo nung huli? Nung pinakuha ko yung in-order kong gulay kasi may kumukuha niya sa palengke, yung kasama ko, katuwang ko doon sa karinderya ko. Laging gano'n na, siguro 3 beses niya, hindi ko talaga mailuto ang gulay na pinaano ko. Sira ang talong may uod. Paano ko? Talong may uod? Oo. Okay. So, teka muna. So, ang tanong, hindi ba ikaw mismo ang bumibili? Pa-orderin ko lang yun, bibigay nila yung listahan o gano'n. Pagpunta nung kasama ko, dala yung konting pambayad, kalahati o magkano, ibibigay sa kanila o kukunin yung in-order kung Ayun. O pagka ganun, ba't di mo na ipabalik? Di ba, no? Opo. Ibabalik, nakalista na sa listahan. Pinagbigyan mo na ng isa, nagdalawa, ngayon 3 beses na. Kaya nagreklamo na ako. Okay. Ibig sabihin, pag nakita mong bulok, lanta, Ibabalik din. ibalik mo kagad. Hindi nila accept. Hindi nila tinatanggap. Bakit daw hindi tinatanggap? Anong sabi nila? Baka hindi ko na agad niluluto. Baka daw hindi mo agad niluluto. Hindi nila... Hindi, pagka-deliver, inspection na kaagad. Iniiwan lang ba yun sa may pintuan mo? Ayaw nila, nakalista na yung ganon. Hindi na lang. pwede yun. So ngayon, may utang. May ganun ba? Sabi niya, babayaran ko ba yung sinasabi niyang utang, bulok nga yung kinuha, di antayin na mabulok na rin yung pera ko bago ko ibayad. Diba? Sayang nga naman yung ibabayad, no? Bulok naman yung natanggap niya. Matagal-tagal na Ang pera ko, kahit ilang taon yan, tabo naman akong lupa, hindi mabubulok. Ayun. Pera pa rin yan. Yan ang problema, ang Mapapalit na lang pera. pag luma. Hindi nabubulok ang pera, lalo na kung barya, patay ka dyan. Diba? Pero tignan natin kasi yan ang iyong dahil yan ang iyong panig. Ito naman, tawagin naman natin yung nagbebenta umano ng bulok na gulay kay Eva. Totoo ba? Josie, humarap ka na. Ay, sabi ka, Eva. Ano sinasabi mo? Bulok na. Bakit ka nagagalit? Bakit ka nagagalit? Kasi ka lang bulok. Nagagalit? Ikaw na nagsasabi. Hindi ka na nga nagbabayad. Nalig sa'yo. Paano ba bayaran Yan ang niya? sa'yo. Utang ka ng utang. Hindi ka naman nagbabayad. Bakit mo sinasabi? Bulok yung gulay ko. Hindi bulok ang gulay ko. Kahit kailan mo lang. Ito na. Bulok or hindi bulok? Ikaw. Bulok or hindi bulok? That is the question. Okay? Yan ang ating sasagutin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. O yan. Harapin mo face to face. Okay, bulok o hindi bulok? Yan ang naiwan nating tanong. Josie, diretsong usapan. Bulok nga bang ibinibenta mong Hindi gulay po. kay Eva? Hindi po totoo. Papanong hindi totoo? Sinabi niya po, bulok po yung tinda ko. Inuutang niya na lang nga po, hindi po siya nagbabayad. Tapos sinasabi niya pong bulok. Pero po yan utusan na pinapakuha niya po yung gulay. Kukunin, ano na po namin ng madaling araw. Tapos po, usapan, tanghali kukunin. Pumupunta po siya doon, gabing-gabi na. Nakahintay namin. Kaya siguro nabubulok yung gulay na inuwi. Oo nga, no?
pero ang gulay ba, pagka fresh siya sa umaga, lanta na siya sa gabi? Hindi naman po. Pwede nangyari yun. Inaalagaan po yun eh. Ano ba yung pwesto mo? Nakahandusay silang lahat dyan? Nahahanginan ba yan? Opo, nasa daanan po kasi ako ng palengke ng Malabon po. Okay. Doon po ako nagtitinda. Okay. Ngayon ang sabi niya ganito, kaya daw, ewan ko, kaya siguro nahahaluan ng mga medyo luma, kasi humaba na yung utang ni Eva. Opo. Ito yung ating mesa ng ebidensya, Ryle. Nandiyan ang listahan daw ng pinagkakautang ni Eva. Hindi naman kaya nananadya ka, Josie, dahil mahaba na yung listahan. Hinahaluan mo talaga ng ano. Ang dami-dami ko pong suki. Sa totoo lang po, wala po nagreklamo. Ang Kundi dami-dami siya lang po suki, talaga. tawag ng pautang ng Marami bulok. pong pabalik-balik sa akin dahil sa kamura pa po ang tinda ko. O ayan, repolyo, carrots, kamatis, sibuyas. November 15 pa ito. 2024 po. November 15. Tulog ka, papalitan mo yung mga buloy. Papalitan mo, asa na ka? Wala. Bahala ka sa buhay mo. Wala ka pinalit. Dapat pinapalitan. Ano ba bayaran ka? Wala eh. Magbayad. Wala. Wala. Bayad ka lang. Wala. Okay. Okay. Wala. Sandali lang. Tagal na, inabot na ng 2025. Yung November 15, lahat-lahat na yan, 4,200 hanggang sa kasalukuyan. 4,200 na. So, well, mahirap din naman po yun, Aling Eva. Kasi hindi naman lahat bulok, right? Napakinabangan mo rin yung iba. Kaya nga sabi ko, dapat sinisinsin. Pag binili, titignan mo kung ano yung ayaw mong kunin, palitan mo, kailangan Sinusoli talaga. sa kanya, puro Hindi po. papalitan, Hindi po walang totoo kapalit. yun. Hindi po nila sinosoli. Hindi nila sinusoli. Masama Sinasoli magsinungaling. namin, wala kapalit. Di ka Lista ka lang ng nagsasabi. lista. Di ka Lista. nagsasoli ng Lista lang ng gulay. lista. Lista ka ng lista. Sinasabi mo lang kasi yan kasi hindi ka na makabayad. Oy, Ganun may yun. tinda nga, ang daming nga May order. tinda, Ang daming May order. utang ka sa akin, sa May iba ka order. bumibili. Hindi na kami kumukuha Sa sa'yo. iba ka bumibili. Talaga. Hindi mo na magbayad. Hindi mo na magbayad ng utang. Okay. Bayaran. Okay. Ngayon, ako pang mahirap ang kukulitin mo. Ito po ang tinatawag na rampa ng kagandahan. Kukunin ko lang itong basket, ha? Itong basket, kay pagkabigat-bigat. Tignan natin. Hindi mabigat. Ayan, Mr. Ayan. Bouncer. Kilatisin nga natin itong mga gulay na binebenta dito sa aking, ayan, ayun. So, merong labanos. Gusto ko to, ang laki ng alabanos. Oo. Dito. Oy, teka muna. Okay naman ito, di ba? Kahit, Right, kahit di ba? ano, pwede naman yan. Tapos, merong mga... Oy, maganda Kuya. to para sa blood pressure. Maganda naman yung mga gulay niya, yung mga repolyo niya. Ano naman, di ba? Siyempre, dinala niya sa studio. Maganda. Oo. Dinala sa studio, maganda eh. Tama. Kahit sino Talagang dadalhin. press ang gulay ko. Dadalhin sa Kung Madam hindi ang People, press, wala akong bagong maalis gulay. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Sinasabi ko lang na fresh ito. Ito fresh. Yan talaga fresh. Okay. Press talaga. Siyempre, Madam talaga. People, Bibiling ko na nakikita sa'yo lahat ito. Ito lahat ito, bibiling ko na sa'yo. I-total mo na. Kasi bala ko talaga mamalengke. Ito na siya lahat. Hindi na ako dadaan ng farmers. Okay. Teka muna. Saan mo kinukuha yung ano? Saan bagsak? Saan ang bagsak ng Sa mga... Balintawak po. Balintawak galing? Bagyo? Opo. Bagyo? Opo, ma'am. Ayun. Paano ginagawa mo doon sa mga hindi mo nabebenta? Ayan. Ano po, nilalagay ko po siya sa ano. Bebenta sa akin. Ay, grabe siya. Grabe! Inaalagaan po namin yan. Saka lagi po nauubos yung pizza. Ay, grabe siya. Mahiya ka naman, Eva. Magbayad ka na ng utang mo. Minita sa utang yung mga Grabe hindi ka. nabentang gulay. May utang ka sa akin, sa iba ka bumibili. Ganyan. Puro ganyan Ang ginagawa pera mo. ko hindi mabubulok. Oy, excuse me kung may dalang fresh na gulay si Josie, may Bulok dala na rin eh, bulok na babayaran. gulay si Ay, Eva. ikaw. Mr. Sabi ka Bouncer, bang nasaan na yung mga bayad? bulok na gulay daw? Dala-dala daw ni Eva. Walang uod, ha? Baka biglang... Bayaran mo. Bayaran mo nga yan. Galing yan, no? Ayan, may mga buta. May mga buta. May butas. Ayan, may Normal na yan sa butas. talong. May Talong butas. mo, butas. May butas yung talong. Talong mo, buta. Baka kasi may kagat. Matagal na Ayan, po yan. may mga Ay, hindi pekas-pekas. ko po Ano ba yan? tinda yan. Yung Sa iba talong po niya mo. binili yan. So hindi mo ito...
ako. Marami po ako suki. Tapos, ano ba ito? Ay! Ano yan? Kuluntoy. Ang tanda naman yan, kulubot na. O, bulok na. Yan yung Hindi mga po sa akin gulay nabibili. na hindi Bulok, oh. mabenta, inilista kay Eva. Wala akong lista yan, Ganyan no? yan. Wala akong lista ng palaya. Yan ang problema ngayon na walang mga kasulatan, walang litrato, Wala. walang witness, ganon. Sabi mo hindi bulok, sabi mo bulok. Paano ngayon natin papatunayan yun? Meron po magpapatunay sa akin na hindi bulok yung tinda ko. Totoo ba? Magsasaka. May ref ka ba? Wala po. Yung Yan pala. cooler, nilalagyan ng Hindi, pag cooler kasi, may content ng cooler. water. Kasi yung ano, So, iba minsan pag natubigan na yun, lalong mas madali siyang Sa cooler mabulok. talaga nilalagay ang mga gulay para maging fresh pag Para may natitira kami. para ibenta sa akin. Ang mga Okay. Ay, gulay grabe niya. siya, oh. So, yun, para may kaalaman lang tayo, sa tamang storage ng gulay, malayo sa init, sa polusyon, medyo parang nakakahinga naman siya, ganun, pero malamig dapat, ayun. At ang Nilalagyan ko po ng pinaka-importante, ice yun eh. pipiliin mo mismo ang bibilin mo. Tama po ba? Tama, di ba? So eto na, kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face. Sinong sisimula? Harapin mo face to face. Oh my gulay! Kayo po'y nakatutok pa rin sa face-to-face harapan. Ayon sa reklamo ng may-ari ng karinderya, may mga gulay na na-order na may halong bulok. Sabi naman niya, walang bulok. Ngayon, upang mas bigyan tayo ng linaw, kampihan na! Nandito mismo ang tagahakot ng gulay kay Josie. Yung tagahakot nitong teka muna, ano nga ba? Ayan. Eva. Eto na ang helper ni Eva. Lilibet, humarap ka na! Ano? Hindi totoo? Hindi totoo bulok gulay mo? Bulok gulay mo! Ang daming bulok! Ito lang bulok! Kasi bulok Ayun, mo! dalawa bulok. Ang pangit mo! Dalawa. Ang dang bulok! Hoy, alitap-tap Ah, sa talaga, gabi. balik-alitap-tap. Alitap-tap Balik sa gabi. Matanda ka. Sabi mo, ano nang alitap-tap? Umiilaw sa gabi. Eh, ikaw umiilaw. Nanira ka ng Ikaw gulay. umiilawan mo yung mga Oo, lalaking talaga bulok. ba? Hindi Ah, nga. ayaw ng bulok. Ayan, sorry po, Ate Coring. Talaga to si binibining lemonada. Ayan. Grabe! Naging beauty contest. Mas maganda ako sa'yo, te. Di ba? Ano ba yun? Okay. So, teka muna. Pangalan mo, girl? Lilibet. Ikaw ang taga-buhat, ikaw ang taga-kuha sa kanya. Okay, so ano ba ang karanasan? Kasi sabi nga namin, pag kinuha mo, tignan mo na, di ba? So bakit nahahaluan ng bulok? Ano ba ang karanasan mo? Kasi po, pag kinukuha ko po yung gulay niya, kahit anong pili ko po, binibigay nila yung naka-plastic na, kaya hindi mo po mapipili na talaga. Hindi mo bubuksan. Ang galit ka mo eh. Galit ka. Hindi natin alam yon. Kasi ganyan kung minsan sa supermarket. 'Di ba? Sa supermarket, kung minsan nakabalunbo na siya, naka-plastic Yes. na. Dapat ganun ang ginagawa mo Ganun kung po. ayaw nila. Ayaw niya. Hindi Kahit po, ganyan hindi na daw po. Ayaw ko na tayo. Totoo, basta po, pagkapunta siya ng gabi-gabi doon, kukunin niya na yung gulay, yung uwi niya na. Na hindi niya tinitin kung tama o ano. Hoy, tumigil ka. Tumigil. Pag may mga ganun talaga yung restaurant, Order. nakapak na yun. O 2 kilo repolyo, ito, kukunin na lang. Kasi in-order na. Tama po, naka-ready na siya. Yun ang parang pinakapulot dulo Sinungaling nito ka. kasi utang kaya hinaluan ng bulok. Yun ang sinasabi nyo. Ayun. Ng 2 years. Hindi po totoo yan. Pwede! Pagkatunay niyan, ang dami-dami kong tuling. Alam mo yan ay nasa usapan. Ano ba talaga ang usapan nung unang-una pa lang? Anong usapan? Nung una, pagkatinda, bayaran daw ang kinuha. Nagbabayad sa loob ng 2 taon. Kaya kung anong kinuha ni Lili? Anong 2 taon? 2 taon na
Suki. Pag kinuha mo, bayad na Bayad agad. Okay. Oh. Tapos? Tapos, siyempre, yung bulok, paano ko babayaran agad yun? Eh, hindi ko nga naluto. Ay, grabe. Eto naman, yung Talaga? Lilibet. Bulok talaga? Ang sabi ko kay Bulok Lilibet, talaga? Nasasabi mo lang yung bulok? Ayaw daw niya. Hindi yan bulok. Okay, eto na. Siya naman ang tagabalot at tagaayos ng mga order ng gulay na ipinagbibili ni Josie at magpapatunay na fresh naman daw talaga ang kanilang binebenta. Apple, humarap ka na. Namimili ka na sa akin. Bago mo kasi Namimili ka na sa akin. Huwag mo ako sasabi. Wala akong pakialam. Palibado mo lang pumapatong sa inyo. Pangit nyo. Maganda ako. Sorry ka. Ano ba pinag-aawayan ninyo, lalaki? Iba, pinag-uusapan natin dito gulay, hindi lalaki. Ha? So, Apple, ano ang katibayan ninyo na yung binebenta ninyo ay fresh, hindi bulok? Di press po talaga. Siyempre, ikaw po ba magtitinda ka po sa palengke? Bulok ba ang ititinda nyo? Tsaka marami po kami suki. Eh siya po kasi, gabi niya po kinukuha yung gulay, kaya nabubulok na po. Marami po kami suki, sila lang po ang ganyan. Di na, bebe ka pa yan? Talaga ba? Talaga. Tsaka Talaga. Nakabalot sa plastic. Talaga. Pero ikaw yung nagpapak. Ako po talaga yung nagbabalot, tsaka kasama ko po si Sino Tita po Josie, balot? mamili po Sino sa po Balintawak. balot? Okay. Paano yun kapag hindi nabenta ka agad yung gulay? Saan nyo dinadala? Hindi po, naubos po agad namin siya. Tapos kinabukasan po, mamimili po kami agad. May mga suki din na bumibili ng hindi na marami po fresh. kami suki. Opo, marami po. Pagka pinamili po namin ngayon yung tanghali, yung gulay Naubos namin, po siya. hanggang madaling araw po Kasi namin tinitinda nautang, yun. nilagay Nauubos bulok. po. Nauubos. Wala po kami nabubulok na gulay. Wow. Ayun lang Wala ang kayo sabi ng bulok kasi bulok. binibigay nyo sa amin. Di ba? Boy, ikaw lang. Kaya lang pinalilista. Tama. Okay, kapayapaan, mga kaibigan. Andito si Kagawad. Ayan. Baka kailangan kayong kastiguhin. Kasi Kagawad. syempre, may mga bagay naman na pwede namang pag-usapan. Ano ang tingin mo na pwedeng maging nito? Resolution. Sa akin po siguro nagkaroon sila ng miscommunication. Kasi tulad po nung sinasabi ni Ate Eva na ang binigay niyo po is bulok. Tapos kayo naman po ang sabi niyo fresh. Dahil nga dun sa may time na na-consume, mas maganda siguro kasi may communication naman tayo ngayon, diba, through cellphone. So madali niyo makakontakt na ganitong oras ko talaga pipick upin yung item. So dapat sa ganong oras, fresh yung ibibigay niyo. Kasi gulay yan kinukonsume yan, lalo na karinderya yon. So, paano naman yung makakakain ng mga bulok na gulay? Tsaka one more thing lang, para hindi masayang kung sakaling bulok man yung gulay, meron tayong proyekto na ginagawa sa barangay, sa mga food waste po natin. Ginagawa natin yan na mga fertilizer. So, may composting tayo. So, kaysa ibenta natin yung bulok, doon na lang natin, i-donate na lang natin. Nakatulong pa tayo sa Mother Earth. Pero palagay ko, kailangan din syempre tayo ay magkukwenta kung ano ba yung bulok, anong hindi bulok. Kasi hindi niya binayaran lahat. Yes po. Hindi niya nabayaran lahat. Right away, kung natanggap niyo po yung item na bulok, dapat right away po, binalik niyo po agad. Wala naman kami yung Ate Mala, pinabalik. Wala nga, kaya lagi sarado yung hindi kami madalas makaluto Dito ng mo babalik palinde. yan. Grabe, oh. Inikot-ikot mo At na yan. luluto ka ba ng sinigang na baboy? Walang gulay. Walang gulay. Sasabihin ng Problema customer mo na yan kasi diba? puro ka bulok, pero hindi bulok. Bago po mabaliw si Josie at si Eva, break muna kami. Magbabalik ang Face to Face. Harapan! Face to face. Sinong sisigaw mo? Harapin mo face to face. O sige, isama na rin natin ang mga saloobin ng inyong mga sausawero at sausawera dahil napaka-iingay ng grupong ito. Ang ingay! Grabe, parang mga barker sa, sa mga jeep at bus. Okay, go. Kumbaga, sinasabi niyo pong bulok yung gulay ni Manang. May samahan po sa isang palengke. So, yung mga nagtitinda ng gulay, magkakatabi. Ibig sabihin, kung may bulok, maghahawa-hawa yung mga bulok na gulay. E di syempre, magrereklamo sila. Papaalisin si ate dun sa pwesto niya. Ngayon, bakit nyo pinipick up ng gabi yung gulay? Eh, alam naman nating lahat, umaga, binabagsak ang gulay sa palengke. Kalma, girl! Wait! O ikaw, ano masasabi mo?
Kasi if we're talking about bulok, Ay! In-English tayo! di ba nabanggit mo may samahan naman yung mga nagtitinda sa palengke? Tsaka malalaman naman if nabubulok. If hindi nga bulok yun, bakit pa magrereklamo si nanay, di ba? Tsaka napag-usapan kanina, di ba, yung responsibilidad ng mga buyer. Paano naman yung responsibilidad ng mga seller? Kasi nabanggit kanina, yung mga gulay, perishable goods sila. Dapat mas nakakaalam sila mismo na nabubulok yung gulay. Tapos, alam na ng gabi, binebenta pa sa kanila, di ba? Kasi, ayun, alam na nga mabubulok kapag gabi, ba't pa nila binibenta sa kanila? Yun nga. Thank you so much. Alam mo, ngayon ko lang naisip na napakalapit pala sa puso ng mga Pilipino ang gulay. Yes! Pag gulay pala, parang pumapangalawa sa love life, ano? Gulay is life. Gulay Ate is Corinne. life. Yes. Parang ito. Mas malala po yung away ng gulay kaysa sa mga kabit-kabitan. Kabit-kabitan, at saka yung maagawan ng jowa. Lalo Mas na sa maingay. kabataan. Oo, talagang pag gulay ang pinag-usapan, talaga nang gagalaiti silang lahat. Kakalmutan. Teka muna, magpaypay muna kayo dyan ang init bigla ng kwarto. So, Dr. Love, sa ating trio tagapayo, anong pagninilay-nilay naman ang maipapayo mo sa para sa tapat na pagnenegosyo? Kanina pa ako nagninilay-nilay dito sa mga demeanor Oo, ninyo. nakakunot nga yung noo mo eh. Oo nga. Natutuwa ako dito kay Lilibeth. Matagal ka nag-stay sa palengke, Lilibeth? Madalas ka nagpupunta sa Parang. palengke? Parang. Kasi yung demeanor mo, sa palengke ko lang nakikita yan. Pati matanda sinisigawan mo. Tingnan lang natin mga kapatid ang logic, ha? Kung ako ay o-order ng gulay, dahil 2 years na silang magsuki, 2 years na eh. Dapat nag-aalagaan silang dalawa, di ba? Kung ako ang customer at o-order ako ng gulay dito sa aking suki, etong order ko, kapatid, no? Ipiprepare ngayon yon nung nagtitinda. Ang responsibilidad natin, kung bibili tayo at mag-order tayo sa umaga, late na, tanghali. Pinaka-late na yun, tanghali, pipick upin mo yung binili mo. Otherwise, pag lubog ng araw, at saka mo lang kukunin, bulok na nga yan. Yung nagtitinda, ang gusto niyan makabenta ka agad. Pag nag-order ka, ilalagay, i-empake na yan. Tungkulin ang namimili kahit saan tayo nandun na inspeksyonin ang bibilhin nyo. Kung may nakita kang bulok, di sana sinabi mo kaagad. Di ba? Sana sinabi, pinakita mo ng picture, ipinasoli mo kaagad. Kung hindi mo binayaran, yung pala naman may bulok, hindi mo binayaran, saan napunta ngayon ang gulay? Hindi mo binalik sa akin eh. Baka nabenta mo rin. Baka nagamit mo rin. Yun ang mga lohika na ating tinitingnan. Kasi may pagkukulang din po tayo bilang isang consumer. Ate Corinne? Thank you very much, Dr. Love. Eto naman, si Attorney Lorna. Ano ang pwedeng gawin ng mga mamimili para protektahan ang kanilang mga karapatan? Kapag sila po'y nabiktima halimbawa ng ganyang klase, sabihin na natin totoo, hindi natin sinasabing totoo, yung pandaraya na ganyan. What is the recourse? Alam nyo, klarong-klaro sa Consumer Act, no? Sabi nga, may nagsabi dito, kung may duty yung seller, meron ring duty yung buyer. At kung may responsibilidad ang seller, meron ring responsibility ang buyer, no? So, sa Consumer Act natin, karapatan nyo yan eh. Magreklamo kayo. Yan ang pinaka-business ninyo. Nagbenta kayo ng gulay. Palagay ko hindi naman niya sisirain yung kanyang reputasyon na maglalagay ng Nasasabi lang po yun kasi nagkautang na po sila. Okay. Hindi na po Dito sa sila face-to-face, nahalata namin whether love life or basta laging utang ang bottom line dyan. Utang o ayaw magbayad ng utang. Dito klarong-klaro, utang, bayaran. Kung ayaw nyo magbayad, huwag tayong hindi ko sinasabing gumagawa kayo ng storya. Pag ayaw nyo magbayad,
kausapin, communication nga, sabi ni Kagawad, baka miscommunication. Huwag tayong gagawa ng storya. Kasi, sa mga storya, lalo na pag hindi totoo, hindi lang ang gulay ang nabubulok at nasisira. Sa mga maling storya na yan, reputasyon ang nasisira. Yun, hindi mo hindi pwedeng palitan yun, ang nasirang reputasyon. So, incidentally, pag nag-complain kayo at karapatan nyo rin mag-complain, ang penalty, 1,000 hanggang 300,000. Ay! Depende sa kung ano yung consumer, kung ano yung goods, no? Kunyari, at saka yung seller, ang obligasyon ng seller is it must be fit for the purpose intended. Anong ibig sabihin nun? Kung ang binibenta nyo gulay, dapat fit for eating. Kung binibenta nyo ay television, dapat fit for viewing. So, fit for the purpose intended. Kung hindi tama, kung violate nyo yun, may karapatan magreklamo. Dr. Camille, yung panloloko ba sa negosyo, maaaring nag-uumpisa sa maliliit na bagay? Totoo yan, Ate Coring. Kasi meron tayong tinatawag na yung profit, minamaximize natin eh. Pero kasi kumisan may mga pangailangan tayo. Parehas, yung dito nakikita natin, yung mismong seller tsaka yung buyer, pwede magkaroon ng ng profit na minamaximize nila. Bakit? Siyempre yung seller, pag gulay yan, sabi nga natin, kahit may konting bulok, nagagawan pa ng paraan para maibenta. Pero doon naman sa mga buyer na lalo na may mga karinderya, di ba pag konti lang yung baboy dun sa niluluto nyo, naglalagay kayo ng mga extenders, naglalagay kayo ng patatas, iba't ibang klaseng gulay para lalabas na parang ang dami nung serving. So, pagdating sa ganyang pagkakataon, siguro ang nararapat lang gawin natin. Kung gusto natin ma-maximize yung profit natin, huwag tayong mandadaya. Kasi pag nag-umpisa kayo ng pandaraya, kumisan nakakalimutan natin, gumagawa na tayo ng hindi maganda. Meron po tayong tinatawag na ASR, yung acute stress reaction. Yung po acute stress reaction na yan, pwede po mag-lead talaga na kayo ay biglang magkaroon ng simptomas ng mental health issues. So ang tanong ngayon, Eva at saka Josie, na dating nagmamahala naman, dating nagtutulungan, nagkakaisa sa kalakal, di ba? Maganda sana yung lahat kumikita ng maayos. Magkaayos pa kaya ang suki at ang tindera o mas lalo pang lumalim ang alitan? Hanapan natin ang solusyon tunghayan ang susunod na kabanata sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Naku, eto na. Parang simpleng bagay pero napakalapit sa puso nating mga Pilipino ang usapang gulay. Di ba sabi nga nila, mawalan ka na ng lahat ng mga klaseng ulam, basta meron kang kanin at gulay. Yes. Malusog ka pa, healthy pa yan. Right. So importante ang gulay sa buhay natin. At sa mga magsasaka, malaking industriya po yan. Pero dito nakikita natin, nagiging mitya ng alitan. Okay. Paano natin ngayon mapapatunayan kung sino ang nagsasabi ng totoo? Wala na yung mga gulay-gulay dito. O, di ba? So, ang tangi na lang na iiwan sa ating resolusyon dito, 4,200 yung kanyang utang. Ayan, 4,200. Na sinasabing yun ang dahilan bakit siya naglalagay ng bulok. Sabi naman niya, hindi, bulok na kaya ayoko bayaran. Pero imposible naman na lahat 100% bulok. Aling Eva? So sa 4,200 mo, 4,200 mo na utang, babayaran ko na ang 3,000. Wow! Okay? Sa'yo, Aling Josie. Maganda na rin yon para sa iyong puhunan. Bakit hindi ko inubos? Kasi hindi naman sigurado lahat ay bulok, ha? So sasagutin ko na yung mga 3,000, hindi na bale kung sinong nagsasabi ng totoo o hindi. Magsimula na lang tayo ulit sa tama. Tama. O ano yung tama? Pagka bumili, kilatisin na, ha? Lilibet, kilatisin nating mabuti at doon din pag ayaw nila palitan.
Habang hindi pa nababayaran, wala pang transaksyon, palitan nyo na lang para wala nang gulo. O, buksan mo yung plastic. Bakit naman hindi? Hindi ba? So, pabayaan nyo sila na buksan at inspeksyonin para rin sa kagandahan ng reputasyon mo yun. O, di ba? Po yun, mami. Pwede naman po nilang checkin yun bago nila kuhain. Eh. Kaya Kaso hindi naman po tinicheck. Oo, wag na natin balikan. Ayan na, baka bawiin ko yung 3,000. Oo, wag na natin balikan yun o lilibet yung mukha natin. Plansya ng konti. Nag-visit kasi ako, mami, pati yung pagiging... Oo, tama na. Oo, iba na yun. Tama na yan. Pero pangako nyo rin, hindi nyo na siya tatawaging malandi. Okay? Promise! O, promise! Lilibet, wala na Lilibet, daw yan. alam mo na. Wala na daw yan. Buhay niya yon, pabayaan nyo siya. Oo. Huwag ka magbubuntis. Oh, ikaw huwag ka magbubuntis ng maaga. Huwag ka mag-aasawa ng maaga. Magiging repolyo ka, maniwala. Oo. 3,000 ibibigay ko sa iyo. Parang meron lang tayong, alam mo na, fresh. Fresh ang start natin. Fresh, kaya kailangan tumayo na kayo, magkamayan na kayo. Sige na, Aling Eva. Sige na, Aling Josie. Babayaran ko na yung utang. Bahay kubo. Kahit munti Kasi, ang pwede ba halaman doon Ay sari-sari. Singkamas at talong. sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patari. O, totoo na yan, Aling Eva, ha? Totoo na yan. O, so, kung ano man yun, kahit unti-untiin mo na lang yung 1-2. Basta yung 3,000 na wala na sa isip mo yon. Okay, okay na ba tayo, ha? O, Lilibet, pakibaba. Ay, nakababa na ang kilay. Thank you po. Apple, puminahon ka rin. Okay. Ang pagnenegosyo po ay hindi po basta-basta. Yung kahit gaano kaliit ng mga halaga ng ibinebenta at binibili, pareho din po ang mga prinsipyo sa mga milyon-milyones na halaga ng kinakalakal. Pareho lang po yun. Kaibigan ka, pamilya o kahit di ka kilala, pare-pareho po dapat ang mga usapan at patakaran. Kaya nga po importante ang usapan at resibo. Marami po akong kakilala na ang negosyo ay mga restaurant. Naku, issue talaga yan yung pagka-fresh ng kanilang mga binibiling rekado. Ibang klase ang bumibili ng rekado ng pagkain kasi kailangan talaga presko. Yung mga pinakatanyag na chef, sila mismo ang namimili sa palengke. Hindi ba? Totoo yun. Tandaan, bago bayaran, malinaw dapat ang usapan. Okay? O, may natutunan tayo. Start fresh! Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Na daw ang kanyang puso. Kaya sigaw niya, sakal, sakit, saklolo. Inisip ko yung mga anak mo pag nawala ka. Mawala ako? Paano mawala? Mag-deliver lang ako ng langgulisa. Sinasarili mo lahat ng bagay. Bahala ka sa buhay mo. Tawag dito ay LQ. Which meron pa bang natitira dyang pagmamahal para kay Hindi Jeje? naman po kagad mawawala yun. Napakaganda ngayon ng mga ngiti ni Attorney Lorna at